Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Congressman Adjong tungkol dito sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy Marcos and Camille Villar. Ito ang pahayag ng kongresista sa Lanao del Sur. Adjong, VP Sara nag-endorso ng mga senatorial bets para isalba sarili sa impeachment trial. Okay. Sabi niya, it's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates. Given the context of the upcoming Senate trial, one can reasonably infer that she's now building bridges where she once kept her distance. We respect her prerogative, but we cannot ignore the timing and the possible implications of these moves, especially when this shift from neutrality to active endorsement. Okay, so ano ba ang masama? May nilabag ba si VP Sara yung ginawa niyang open public endorsement kay Senator Amy at Congresswoman Camille Villar? Okay, wala naman. So, that's reality sa politika. So, tayong mga nagmamahal sa mga Duterte, tingnan nyo pati si Congressman Adjong, nakikita niya yung strategic objective. Bakit si PRRD? Sigurado may basbas ito si PRRD. Bakit si PRRD, si VP Sara, mula sa Duterte, nagdagdag pa sila ng dalawa. That's a strategic move. At nakikita ng kabilang kampo na preparation yan sa upcoming impeachment trial. So, ako, opinion ko lang din ito, agree ako dito sa sinasabi ni Congressman Adjong. At salamat naman sa kongresista na he respects the prerogative of the Vice President. So, sana tayo nga mga DDS, kasi may mga Duterte supporters na ayaw, hanggang Duterte lang sila. Ayaw nila kay Senator Amy o kaya ayaw kay Villar. Iba ang binoboto nila. So again, that's also your prerogative. Kanya-kanya tayo. But to me, kung gusto natin na manalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial, dapat maraming manalong senador na siguradong tutulong sa kanya sa kanyang impeachment. At ako, nakikita ko, wise move itong pag-endorso ni VP Sara kay Camille Villar and Senator Amy. Kasi nasa winning sila, may pag-asa silang manalo. Yung Duterte, no problem, iboto natin ng Duterte. Kailan, let's be realistic, hindi lahat ng Duterte mananalo. Ang sigurado lang dyan is Bongo and Bato. Nandyan na si Congressman Marcoleta. Yun ang sigurado. Sana makapasok Philip Salvador, Atty. Vic Rodriguez, Bundo. Yung iba, medyo mababa. Yun po ang realidad. So, kung ako ang nasa kalagayan ni VP Sara, ganyan din ang gagawin ko. I-endorso ko yung mga kaalyado. Kasi, kaibigang matalik ni VP Sara, si Senator Amy. Sabi nga ni VP Sara sa isang post is, ang pagkakaibigan nila ni Senator Amy is beyond politics. So, in-endorso niya si Senator Amy. At ako, bubotohan ko si Senator Amy.
kahit sana personally ayaw ko nang botohan si Senator Amy. Sa totoo lang, ayaw ko na siyang botohan. But dahil sa endorsement ni VP Sara, go, botohan ko. Bilyar, napatunayan na ng mga bilyar for so long time ago na magkaibigan, magkaalyado ang bilyar at ang mga Duterte. So why not? Why not endorse Camille Villar? Medyo alanganin si Camille Villar sa kanyang O ngayon na with endorsement at may mga DDS na susuporta kay Villar at Amy, mas malaki yung chances nilang manalo. Okay? So, ito, mayroong po si Joey De Vibre na worried daw. Aburido, taranta si Congressman Adyong itong pag-endorso ni VP Sara sa dalawa. Kasi pag nanalo yung dalawa at manalo si VP Sara sa impeachment, ibig sabihin tuloy-tuloy na mag-kandidato sa 2028. Ito, ibasa ko lang yung post ni Joey De Vibre. May na-discover yan siya tungkol sa mga kontrata. Ito, Joey De Vibre. Issue kay Adyong that VP Inday Sara is endorsing candidates. Issue sa kanya that VP Inday Sara is pushing back. Issue yung concern siya. Natatakot. Okay. Of course, worried. Nabahala. Worried si Sia Adyong because MMA Achiever and Construction Development. Ito pong MMA Achiever and Construction Development kumpanya na related dito kay Congressman Adyong according to Joey De Vibre. Basta MMA Achiever and Construction Development is thriving under the BBM-led government. Biruin mo yon. Since BBM became the president until December 2024, ang total project backed by MMA is 1 billion. Okay, 1 billion 921 basta 1.9 billion ang trillion na ilang digits? 1 to 10 digits. Ang 10 digits pa. Okay. 1.9 billion pala. 1.921 billion. Samantalang noong 2018, you had to explain to PCIG how you lawfully took two Marawi road projects, one worth 12 million and the other 69.4 million. No. Hirap, no. Please see. Kaya I understand why you wouldn't like BP Inday Sara pushback. In 2024 alone, contracts of MMA Achiever and Construction Development totals 760 million 665,528. Ito, nakalagay yung mga projects. Kompleto ng research si Joey De Vibre. Ano yung mga kontrata na nakuha ng kumpanya na related kay Congressman Adyong. Kaya sinasabi ni Joey De Vibre, delikado. Pag nanalong presidente si VP Sara, kung malusutan niya ang kanyang impeachment trial, manalong presidente, tapos ang maliligayang araw ng MMA Achiever Development Corporation. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang yero nga ipanghatag din sa Sitio Garden sakop sa may Tikalaan Bukidnon. Og mauna ni sila. Salamat kayo. Nagatagal kayo sa salamat kayo. Higap sa Ginoo ang kasing-kasing
Sa usa ka may ang mga tao. Pinapunta nga daghan nga moabot kanser. Para dagan pang matabangan. Dagan pang matabangan sa kanser nga. Makalingan ka sa kanitong ba sa kapin? O karon mo na ni ang natagaan o giro. Yehey! Salamat kayo! Mo na ni sila. Ikap sa ang sinta sinisir, matagaan yun me. O mo na ni sila. So, sa isinta na ni sila kabalay ang natabangan din sa Sitio Garden. Kayo kay makatom na jud me. Daghan salamat sa akin nga gihatag. Dato. Mayo pang dato kay